Magandang araw mga boss, nasa biyahe daw si customer nang bigla na lang lumubog itong brake pedal niya. Tinanong ko nga siya kung saan lugar lumubog itong brake pedal niya. Oh? Oo, pandarin ko muna testing. Nasa Las Piñas pala siya nang biglang lumubog itong brake pedal niya. Taga Makati itong si customer. Start ko na nga itong makina. Tapos i-check ko itong brake pedal niya. Aapakan ko yan mga boss. Oh? Yung flooring na. Flooring? Oh, dumikit na sa flooring. Yung brake pedal. Magaling ka talaga. Isa kang henyo. Pag ganitong problema mga boss, lalo na't hindi nababawasan ng brake fluid, sa brake master, repair kit ang problema niyan. Switch off ko na itong makina. Isa kang henyo. Ano sira? Yung mga ganitong problema mga boss, lalo na't hindi naman nagbawas ng brake fluid. Brake master, ano yan? Repair kit lang yan. Kung walang gas-gas dito sa master cylinder, pwedeng yung goma lang ang palitan dito. Pero kung may gas-gas na itong loob ng cylinder niya, nako, papalitan yan mga boss, hindi pwedeng hindi. At bago ko kalasin itong brake master assembly niya mga boss, ilihis ko lang muna itong fuel pump filter assembly ni customer para maluwag akong makakilos. Hindi nagbawas ng fluid ano? Lusog lang. Lusog lang. Kung makikita nyo mga boss, gumamit ako dyan ng open rest na number 10 para yung dalawang fitting dito sa master cylinder, maluwagan ko yan. After ko maluwagan yan, tatanggalin ko yung fluid hose. Kailangan mga boss, meron kayong pansalo ng fluid dahil nga sa pag tinanggal nyo itong fluid hose, tatapon yung brake fluid dito sa reservoir niya. Kaya kailangan talagang may pansalo kayo. Sa pagtanggal naman ng fluid hose na nakakonek nga dito sa reservoir ng brake master assembly ni customer, gumamit ka ng plier para yung clamp na umiipit dito sa fluid hose, mailis mo siya. Tapos, pwede mo na ngayon hugutin itong fluid hose dito sa reservoir ng brake fluid mo. Ayan o, kung nakikita nyo, hinila ko itong fluid hose niya. Tapos, ito naman fluid niya, tumulo na yan dito sa nilagay ko na baso. Kailangan mga boss, masaig nyo muna itong laman ng brake master assembly. Pag ubos na yung brake fluid niyan at wala nang tutulo, pwede mo na ngayon tanggalin itong inilagay mo na pansalo ng brake fluid. Siyempre, lagyan mo ng abang na basahan para just in case na may tumulo, masalo pa rin itong basang-basahan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na itong pansalo ng brake fluid. Tapos gagamit na ako dyan ng socket wrench na number 12 dahil nga sa tatanggalin ko yung dalawang nut dito sa brake master cylinder na nakakonek nga yan dito sa booster niya. Ayan mga boss, natanggal ko na yung isang nut dito sa brake master cylinder niya. Ito naman yung pangalawang nut na luluwagan ko. Ayan o. Kaya lang, huwag nyo munang isagad sa pagluwag mga boss. Kamayin nyo na lang kapag tuluyan nyo nang tatanggalin itong nut. Ayan na siya mga boss. Kung makikita nyo, natanggal ko na itong pangalawang nut. Kasi pwedeng malaglag yun mga boss kapag tinodo mo kagad sa pagluwag eh. Mahihirapan ka, may mawala pa. Tapos ito naman sa fitting mga boss, tuluyan ko nang i-disengage yan dito sa brake master cylinder. Tapos yung socket wire sensor dito sa reservoir, yan kung makikita nyo, hinugot ko. At ito naman yung pangalawang fitting niya. Naluwagan ko na yan kanina, kaya lang matigas pa. Kaya tuluyan ko na yung luwagan mga boss gamit nga itong open wrench na number 10. Ayan mga boss, kung makikita nyo, na-disengage ko na itong fitting niya. Kaya pwede ko na ngayon tanggalin itong brake master assembly ni customer. Kaya lang matigas sugutin dahil nga sa may hangin pa itong loob ng hydrovac. Kaya ang gagawin ko yan, itong vacuum hose mga boss, hugutin ko yan. Dahil nga sa may clamp yan, syempre, ilis nyo yung clamp para matanggal sa pagkakaipit itong hose. Ayan, sumingaw na yung hangin, pwede ko na ngayon hugutin itong brake master assembly. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na. Dalhin ko na yan dito sa lababo ni customer. Syempre naman, para malinis ko yan. Para ma-check ko na rin kung ano kailangan palitan dito. Wag lang naman sana yung assembly, sana yung piston seal lang. Para makatipid itong kumpare ko, tanggalin ko yung lock ring yan mga boss gamit itong circle plier. Ayan mga boss, makita nyo, tanggal ko na itong lock ring niya. Hugutin ko na itong primary piston. Ayan yung primary piston mga boss. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 10 para maluwagan ko itong stopper bolt ng secondary piston. And mga boss, kung makikita nyo, naluwagan ko na. Pwede ko na ngayon kamayin yan at tuluyan ko nang tanggalin itong stopper bolt. Yan mga boss, yung stopper bolt, natanggal ko na. Dito naman tayo sa secondary piston. Itaktak ko itong cylinder mga boss para yung secondary piston nga lumabas siya. Ayan, itaktak nyo lang. Medyo masikip talaga tanggalin yan dahil nakabuka yung pinaka-piston seal niyan. Pero matatanggal yan. Ayan o, tingnan nyo, natanggal ko na itong secondary piston. I-check ko ito mga boss at ito nga nakita ko. Lumubo na yung goma eh. Lumubo na yung goma. Lumobo? Yan o, lumubo na siya eh.
Tapos dito naman sa loob ng cylinder, ayan o, makikita nyo ang kintab eh. Tanggalin ko muna itong glove ko mga boss para maganda-ganda yung check-up ko dyan. Tsaka ako ngayon ipapasok itong daliri ko sa loob ng cylinder para masalat ko yan. Okay, walang damage yung loob eh. Repair kit lang. At dahil nga sa wala namang gas-gas itong loob ng cylinder mga boss, positibo na piston seal lang talaga yung papalitan ko dito. At syempre naman, bago nyo ibalik yung repair kit dito sa loob ng master cylinder nyo, kailangan malinis yan mga boss. Tanggalin ko muna itong mga dumi dito sa labas ng master cylinder. Pag natanggal ko na yan, gagamit ako dyan syempre ng sabon. Mas maganda kasi mga boss pag sinabon nyo itong brake master cylinder sa paglinis kasi mga kumapit na dumi dito sa labas ng brake master assembly nyo matatanggal. Ganon din yung nasa loob. Siyempre pati itong strainer kasali yan sa lilinisan nyo, yung takip nung brake master reservoir nya, siyempre lilinisan nyo rin yun. Lalo na itong labas mga boss. Yan o, kung makikita nyo, brinas ko lang naman yan para yung mga duming nasa sulok-sulok nitong brake master cylinder matanggal. Siyempre, kasama na dyan sa lilinisan nyo itong brake master reservoir nya, yung lagayan ng brake fluid. Kuskusin nyo rin siya para malinis siya tignan, pumuti-puti man lang. Pag okay na, ito naman takip ng reservoir, linisan mo siya. Tapos, dito naman sa loob tayo ng brake fluid reservoir nya. Importante kasi yung mancha doon matanggal. Tapos dito naman sa cylinder, ganun din. Maganda ipasok mo itong basahan dito sa loob ng cylinder. Tapos gamit ka ng screwdriver, tsaka mo ngayon ikuskus itong basahan. Huwag mo nang gamitan ng liha yan kahit pino. Para hindi magasgas itong loob ng cylinder mo. Tapos kuskusin mo rin ng basahan na may sabon itong labas ng brake master assembly mo. Pag okay na, pwede mo na ngayong banlawan yan. Siyempre naman mga boss, pag banlaw na gagawin nyo, siguraduhin yung walang sabon na natira dyan. Ibig kong sabihin mga boss, dapat maayos yung pagkakabanlaw nyo, loob at labas nitong brake master assembly. Para pag naglagay na kayo ng brake fluid dito sa reservoir niya, hindi siya makontaminate nitong tubig. O ayan mga boss, kung makikita nyo, malinis na itong brake master assembly ni customer. Dito naman ako ngayon sa cup niya at yung strainer, syempre, babanlawan ko din yan ng maayos. Pag okay na, dito naman ako sa primary piston mga boss, kung makikita nyo, huhugasan ko rin yan bago ko kalasin yung piston seal dito nga sa primary piston. Pati itong secondary mga boss, kung makikita nyo, linisan ko rin yan para kung may kumapit na dumi, matanggal. Ito na ngayon yung piston seal mga boss, kakalasin ko na yan. Pero bago yun, ipakita ko muna sa inyo itong tama niya dito sa piston seal. Kung isusum nyo itong video mga boss, makikita nyo itong piston seal, nagkaroon siya ng damage. Dahil parang tinamahan pare oh. Gas-gas oh. Ayan oh. Ayan oh, gas-gas. Ayan oh. Garbis na, no? Ay, wala. Kaya lumubog bigla yung preno mo. Lubog. Diba? Yan lang. Dito naman sa primary piston, ang napansin ko, hindi napantay yung buka ng goma niya. Ibig kong sabihin mga boss, itong piston seal niya. Sa pagtanggal naman itong piston seal, hilahin nyo lang itong spring. Ayan o, kung makikita nyo, hilahin nyo lang yan, biglain nyo sa paghila. Ayan o, bumitaw na siya. Tapos, pwede mo na ngayon iangat itong piston seal niya. Meron siyang nakalagay na washer dyan mga boss. Iangat nyo lang din. Ayan o, yung hawak-hawak ko. Tapos ibalik nyo siya. At ito na nga yung piston seal na kasama sa papalitan ko. Dito naman ako ngayon sa secondary piston niya mga boss. Gagamit ka dyan ng manipis na flat screw para matanggal mo nga itong lumang piston seal na damage. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sa pagtanggal yan, madali lang naman. Sikwatin nyo lang yan ng manipis na flat screw at pag natanggal nyo, ito na siya mga boss. O, kita nyo, may damage na itong piston seal niya. Tapos dito pa rin tayo mga boss sa secondary piston dahil nga sa dalawa yung piston seal na nakalagay dyan. Sa pagtanggal nga nitong spring dito sa piston mga boss, hilahin nyo lang siya. Pero kung medyo natitigasan kayo, pwede kayong gumamit ng manipis na flat screw. Tsaka nyo iangat itong spring. Yan, di ba? Tanggal na. Dahil nga sa natanggal mo na yung spring, pwede mo na ngayon tanggalin itong piston seal niya. Tapos yung washer niya dito sa ibabaw ng piston seal mo, ibalik mo siya para hindi ka nagkakamali pag ikaw na mismo yung magdi-DIY ng sasakyan mo. Ganun lang naman ang style, hindi naman kabubuhan yun. Balik muna ako dito sa brake master assembly ni customer. Siyempre naman, bago ko ilagay yung repair kit dito sa loob ng cylinder, dapat hanginan ko muna itong kabuuan ng brake master assembly, yung loob at labas niyan. At kasama sa hahanginan ko dyan, itong cup niya, pati itong strainer.
Patuyuin ko lang naman yan mga boss. Okay na, ito na ngayon yung piston seal na nabili ko. Siyempre, dapat pag bumili ka, as per sample, dala-dala mo itong lumang piston seal para sigurado ka na tama nga yung piston seal na nabili mo. Nahanap ko dyan mga boss yung may damage Ayan o, yung may, ano siya, may punit. Ayan o, may gasgas siya. Ayan, tapos yung the rest mga boss, medyo wala na sa align yung bilog nila dahil nga sa napudpud na. At dito na tayo sa paglagay ng piston seal mga boss dito nga sa secondary piston niya. Siyempre una sa lahat basahin nyo muna ng brake fluid yung piston seal bago nyo ilagay dito sa piston. At sa paglagay naman itong piston seal mga boss dito nga sa piston, wala namang masyadong big deal dyan. Nakita nyo naman o di ba? Kayang-kaya nyo yan eh. Kasi minsan may nagsasabi mahirap. Hindi boss, madali lang yan. Kaya ko nga yan itinuturo sa inyo dahil alam ko matututo kayo. Kaya nga ang title ko, di ba, pansinin nyo, Dirt Mechanic, kumbaga mababang klase. Tapos basic tutorial, mababang klase pa rin. Talagang pasimula di ba? O Reynante Giyab, o ako yun. Mas mababang klaseng tao pa rin. Alam niyo mga boss, hindi natin kasi kailangan magmataas sa kapwa or maggaling-galingan. Dahil nga sa ang nalalaman ng tao, pansamantala lang yan na pinahihiram sa atin ng Diyos. Kaya nga dapat ang bawat tao hindi niya ipinagmamalaki yung kaalamanan niya. At higit sa lahat, hindi dapat yan ginagamit sa panloloko dahil nga sa pinahiram lang sa atin ng Diyos yan. Parang yung buhay natin, hiram din sa Kanya na bandang huli, babawiin niya yan sa atin sa anumang paraan. Wala tayong magagawa. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, baka mamaya may masaktan na naman. Nakita nyo naman, di ba, nailagay ko na yung mga bagong piston seal dito sa piston. Kaya lang mga boss, medyo mahaba itong video kaya pasensya muna kayo. Pakiabangan nyo na lang sa part 2. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!